Nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Mayamot National High School upang alamin naman kung ano nga ba ang masasabi ng mga student audience natin o ng mga Mayans sa episode natin ngayong araw. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. Okay, I need one volunteer muna. O sige. Okay, dito. From this side. Come on here, come on here. Sa tingin mo ba ay papahinain lamang ang umiiral na Juvenile Justice Act sa bansa kung tuluyang ibababa ang age criminal liability sa mga kabataan? Hello po, ako po si Chio Galicia from 11 Eagle. And ang sagot ko po sa tanong na yan is, hindi po, but rather papalakasin po nito yung ating, ang ating law or ang ating batas. Bakit po? Ayon po sa aking na-research is, ang binigay po na report ng GJWC is 4,858 ang CICL na nagmula sa 2020 to June 2025. And while naman po doon sa mga under 15 years old na nag-commit ng mga heinous crimes is around 2,300 po. And ang point ko po doon is meron pa rin po. Kumbaga, ang point po natin, ang kailangan po natin ay mababa pa rin po yung limit or yung floor ng age liability. So, kung dapat pong babaan ay mas marami po tayong mahuhuli. Kasi po ang dependency po natin is about po sa discernment. Pero po parang wala po tayong clear na basehan ng discernment. So, kumbaga, kapag binabaan po natin yung age of liability is magiging stronger po or magiging mas malakas yung law po natin doon sa doon sa may RA 9344 which is ayun nga po yung yung CICL. Ayun po. Thank you so much, Chio, for that well-researched answer. No? Maraming salamat. Markado na ng 10 out of 10 ang Yes. ating audience kanina. So sana yung mga commenters din natin, maging 10 out of 10 din tayo sa ating internet etiquette. Ayan. So, okay James, alamin na natin ang ating best speakers na nagbigay ng kanyang best arguments sa mahalagang issue ngayong araw. But debaters always remember, ayan, na lahat kayo ay panalo na ngayong araw. Because again, walang tama or mali. It's just an opinion, guys. No, pantay-pantay naman namin kayong pinakinggan at ang inyong mga argumentong inilatag tungkol sa issue ng ating bayan. So, with that, let's reveal our best speaker for today. Ayan At na. siya ay walang iba kundi si Glyza May Macalanda. Wow! Okay, congratulations. You know what, Trish? What I learned about this episode is the measure of just society is not just on how it punishes children. It also on how effectively prevents children by doing crime beforehand. Kung paano, before pa nila gawin yung ganong crimes. And also, kung paano rin yung mga underlying causes nito. Like yung lack of education, gang recruitment, family instability, lack of child protection systems na still unaddressed sa society natin. Na sana, if nagbigyan ng atensyon ng gobyerno yung mga ganong issues, no, I think malilesen natin yung criminal or heinous crimes na nangyayari sa mga kabataan ngayon. Ikaw ba? Ako, yung thought ko dito, first time ko ever mag-take ng side sa akin, yes, dapat babaan na yung criminal liability. Bakit? I think it lies on just 3 specific factors. So again, yes, but with reservation Yes. Ito yung opinion ko lamang. Bakit? 3 things. Relevance, circumstance, impact. Una, relevance. Bakit? Sa generation natin ngayon, even you guys, as young as maybe like less than 10 years old, already know the term like prefrontal cortex, di ba? Alam niyo yun. Alam niyo yung accountability. Alam niyo yung discernment, di ba? Again, ito yung pinopoint out ko kanina na we loosely use that term around. But, bukod sa generational gap, social media and fake news ay laganap, di ba? Yes. So, parang dito pa lang, ang mga kabataan, they may be influenced, but they also know what to consume, di ba? You have access to this information. Siguro yung pangatlo,
westernization. Lahat kayo nakakapanood ng mga content from Western cultures. And even then, alam nyo, ang mga mass shooting, murders, killings, you know that, di ba? So I think in terms of relevance, timely na dapat babaan mo because mas marami nang may access sa ganitong uri ng impormasyon. Next, on circumstance. Sabi mo kanina, ito maganda yung sinabi mo, nawe-weaponize kasi yung mga kabataan to do crimes by criminal organizations. Totoo. And we cannot deny that. May it be prostitution, maybe in other forms of crimes, nagagamit ang mga kabataan. At ano ang rational? Hindi naman kasi sila mananagot sa batas. So sila yung ginagamit, di ba? And on that, poverty and delinquency are still prominent. Ang mga kabataan na mas bumababa ang antas ng pamumuhay, kahit ang mga pamilya, mas prone gumawa ng masama. Bakit? Because they have to survive. And therefore, you need harsher deterrence para hindi nila gawin yung mga ganong uri ng gawain. And lastly, impact. Bakit? Kasi mitigation is better than reparation. Pag nagawa mo na, may magagawa ka pa ba? Wala na. 'Di ba? Kaya, ang dapat natin i-instill sa mga kabataan ay kapag mag-isip ka, gawin mo na ng tama. Huwag ka nang, ay okay lang, papatawarin naman ako eh, pagbibigyan naman ako eh, only slap on the wrist. Yun yung nagiging notion ng mga kabataan ngayon. At dito ako babalik, bakit yes but with reservation? Kasi sabi mo nga kanina, yes, as a teacher yourself, di ba? Education should be the weapon to reinforce discipline and discernment. Kung sa paaralan ay hindi na agad na nare-reinforce na lahat ng maling ginagawa ay hindi pwedeng, okay na, let go na. Kaya tayo may detention, kaya tayo may guidance counselors. Because they reinforce what needs to be done. Kasi ito yung formative years nyo eh. Kung ngayon napapagbigyan na kayo, edi iisipin nyo, pag lumabas ako, pagbibigyan din ako. Diba? Alam natin na ang Philippines is a shame-driven country. Kapag napapahiya, tsaka lang humihinto, 'di ba? That's why in schools you have to bank on that. You have to call out students, you have to call out teachers or whoever is doing wrong. Kasi kung nahihiya sila, more likely they will stop doing it, 'di ba? But it needs to be called out. Hindi yung kapag nagawa na, tsaka mo pa lang, Totoo. 'di ba? So you prevent it. And siguro for me, parental responsibility. Hindi natin iniaatas sa mga guro lamang ang responsibilidad na ayusin ang buhay ng bawat kabataan kasi nagsisimula yan sa pamilya. Ang mga pamilya or sa bahay, di ba? Kapag nagkakaroon ng issue, anong sasabihin ng mga magulang? Hindi niya po yun magagawa. But half of your life, you spend it in school. Di ba? So, we have to also make our parents accountable to know what is going on in our lives as students. But you do not rely on your parents and your teachers to make a decision because you are being trained to become a socially civic person, a socially disciplined person. So, sorry, marami ako nabanggit dahil sobrang relevant ito sa mga kabataan. Gusto nyo bang masira ang kinabukasan nyo bago pa magsimula? 'Di ba? So, deterrence is key and therefore harsher punishment is needed but with reformation. And with that, gusto ko lang pasalamat guys sa sobrang mainit na pagtanggap and mainit na pakikipagdebate dito sa Mayamot National High School. The Mayans! Maraming salamat po. Correct. At sana natuto kayo no, sa episode na to kasi apektado kayo lahat dito kapag bumaba siya or mag-retain. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, May pakialam ka! Thank you so much, guys.